Love DRT. Okay, anong meron dito? Ang tanong. May maano ba dyan? May maarke lang makakasama? Kasi mag-isa lang ako eh. Pwede ba? Bulaklak sa buhay ay kailangan. Anxiety. Ako yung buhay na testigo na hindi pala biro ang pinagdadaanan namin. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Para kang nasa loob ng kahon na gusto mong kumawala pero may pumipigil sa'yo na takot na hindi mo magawa. Lumapit ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Yung puso mo, iano mo sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat yung buhay. Hindi nyo alam, ano ba yan? Taga saan ba kayo? Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Time check, 8:24 ng umaga. Papunta muna tayo ng DRT Bulacan. So hindi ko alam kung anong pupuntahan ko doon. Basta alam ko lang na maganda sa lugar na yon at gusto kong ma-relax ngayong araw na ito. Kaya babiyahe tayo para malibang-libang. Let's go! So, ang biyahe natin ay 1 hour and 57 minutes, 47 kilometers. Ang oras natin ay 10:22 AM. Tara, gusto ko lang ma-relax yung utak ko kasi papasok na si Budang sa trabaho. May iwan ako mag-isa sa loob ng kwarto. So, hindi maganda yon para sa pinagdadaanan ko ngayon. Kaya sabi ko, aalis muna ako. Mahirap, maiwan mag-isa. Mas nare-relax ako pag nagmamotor. Pag naiwan ka mag-isa sa bahay, kung ano-ano maisip ko. Hindi katulad pag ganito, malilibang-libang tayo, di ba? Kaya samahan nyo ako sa biyahe, mga kapanalig. Ngayong araw ng Huwebes. Wala talaga tayong target na pupuntahan doon sa Bulacan. I mean doon sa DRT ba? Tama? Basta gusto ko na makarating doon. Sa DRT tayo pupunta pero yung marami kasing lugar doon eh. Wala rin akong idea. Bahala na kung ano yung mapuntahan natin. Bahala na kung saan tayo mapadpad sa mga lugar na yun. Nagdala na rin tayo ng kapote. Kasi mahirap na, laging umuulan ngayong panahon na to. Sana maganda yung panahon ngayon. Sana umaraw buong maghapon para wala tayong problema sa daan. Malayo-layo yung ating pupuntahan pero kaya natin yan. Mas okay na to kaysa mag-stay sa bahay. Dito tayo sa Dampalit. So dito tayo pinadaan kasi dito talaga ang mas madaling way. Sa MacArthur tayo dadaan. Tagal ko na pinaplano na pumunta doon, ngayon lang matutuloy, mga kapanalig. Kaya samahan nyo ako. Pare-parehas nating first time. Ay hindi, yung iba alam ko nakarating na kayo doon. Ako pala first time. At yung mga first time din na nanonood sa akin ngayon, yung mga first time na makapunta doon, tara, tignan natin kung anong meron sa DRT Bulacan. Sikat na sikat yung puntahan sa Bulacan eh. Dito tayo sa simbahan ng Santo Rosario Parish. Kaya maaraw na. Pinagbibigyan tayo ng ng panahon. Medyo traffic pa dito sa area na binabaybay natin. Pero pagdating natin dyan sa mga bandang malulog na mga Bulacan, okay na yan. Dire-diretso na biyahe natin. 2.8 kilometers, makakarating na tayo sa MacArthur Highway. Hahanap din tayo ng ng simbahan na pwede nating mapuntahan doon, mga kapanalig, no? Alam nyo na, ako talagang target ko sa isang lugar ngayon pag pupunta tayo, simbahan, para makapagdasal.
Unti-unti nating ilalapit yung ating buhay kay Lord. Dasal tayo, dasal, pray. Sinabayan pa ng ubo yung aking nararamdaman. My goodness. Kapon, sama na pakiramdam ko. Ulo masakit, tapos sinuubo pa. Ay nako, nilagnat din ako buti may gamot. Nandito na tayo sa MacArthur Highway. Dire-diretso na to. Napakahaba ng MacArthur Highway. Sabi ko nga sa inyo nung pumunta ako ng Ilocos Norte, hanggang yung highway doon, MacArthur Highway pa rin yun. My goodness, napakalayo. Maghanap muna tayo ng BPI para makapag-withdraw. Wala pala akong baon. Kailangan natin ng baon. Walang BPI ah. Wala na tayo sa video. Okay, nakapag-withdraw na tayo. Diretso na tayo sa biyahe. 1 hour and 19 minutes bago tayo makarating. Mahaba-haba pang biyahe. Kaya yan. Batangas ka, 3 oras may higit eh. Sisiw lang. Yan pa kayo. Paano na tayo pa Marilao mga kamanalig? Panorte tayo ngayon, panorte. Yeah ba? Alright. Gusto ko pumunta sa DRT kasi gusto ko ulit makarating sa nature para ma-relax-relax yung aking utak. Sabi nga nila, wala makakatulong sa akin kundi sarili ko lang. Kaya ito yung naisip ko na magmotor-motor, maglibang-libang para hindi tayo makapag-isip na kung ano-ano. Nandito na tayo sa SM Marilao mga kapanalig. Nakarating na tayo ng SM Marilao. Marami pa tayong gasolina kaya mamaya na tayo magpapagas. Oy, parang kakanan na tayo dito sa may kakanan na tayo dito sa may bypass. Magano tayo ngayon, nature trip. At dala rin ako ng mga extra damit para meron tayong pamalit. Pero hindi naman natin target maligo Kung sakali lang meron tayong madaanan at may isipan natin maligo, pwede maligo tayo. – 31 minutes, 14 kilometers. Makakarating na tayo sa DRT. At nandito na tayo sa Norsagaray. Norsagaray! First time mo makarating dito sa Norsagaray. Diba? Ayos. Medyo traffic pa sa mga pinagdadaanan natin. Masikip pa yung daan eh. Nakalusot din.
Nandito na tayo sa ano. Ano babasa doon? Angat o angat? Angat Bulacan. Putik pala yun. Putik tayo sa putik ah. Sige, singit. Hanggat may masisingitan, sumingit. Kahit din may nakamotor eh, masarap din nakamotor. Singit lang na singit. Hanggat may singit, singitan mo. Ala, what happened? Emergency. Kaya pala traffic. May emergency. May aksidente. Kaya pala traffic. Opo. Hoy, nandito na tayo sa mukhang magandang part ng biyahe natin. Unti-unti na natin nakikita yung nature. Parami yung mga puno na nakikita ko. At paberde ng paberde ang paligid. Mas nagiging presko, masarap huminga. Sarap sa pakiramdam. Sarap sa utak. Ah. Welcome Banaban Street. Hindi ko alam kung tama ba tong pinuntahan ko. So nabasa ko na dito tayo sa Region 3, Doña Remedios, Trinidad Town proper, 3 kilometers away. Dire-diretso pa. Sa ngayon, ang nakikita kong maganda lang dito, yung mga area na mapuno, pero yung view na sobrang mapapawaw ka, hindi pa ako nakakita, no? Maganda lang dito, mapuno. Kasi may mga lugar na pagpunta mo, mapapawaw ka agad sa ano eh. Doon sa lugar eh, dahil sa makikita mo sa paligid. So ito na yun. Ito yung tawag nilang DRT, Doña Remedios, Trinidad. Picture lang tayo, picture. Wait lang. I love BRT. Okay, anong meron dito? Ang tanong ko. Hindi ako nag-search kung anong nakita ko lang sa mga mga posts. May mga posts dito, ganun, pero hindi ko inano kung saan. Gusto ko lang talaga mag-rides. Kung saan part dito. Yak. Anong meron dito? Ito na yun. Oh. Ang ina-expect ko pagkarating natin dito, magaganda na yung view. Mapuno. Pero nakita ko ang daming bahay. Anong meron dito? Siguro doon pa tayo sa bandang dulo. Akala ko maraming ano dito eh. Magagandang tanawin. What happened? Tingnan nga natin. Ay, may mga nababasa ako sa gilid ng pader na ano eh. May mga poles. Obya. May nakita ko simbahan kaso sarado, mga kapanalig. Parang hindi pwedeng pumasok. Sarado yung pinto. Anong meron dito? Search tayo mamaya. Dire-diretsuin muna natin. Nandito na tayo sa DRT. So, medyo yung in-expect natin na pagdating natin ay magandang angad yung bubungad sa atin ay hindi ko yun nakita.
no, dahil pagdating ko puro bahay. So nag-search na ako kung saan ako pupunta, tsaka nag-post ako sa Facebook kung saan tayo pupunta. So marami nga magandang lugar dito, kailangan mo lang talaga mag-search. Kasi kanina parang wala na akong gana mag-search, basta ang alam ko pumunta sa DRT at maganda daw dito. So yun agad ang naisip ko, para parang sa ngayon ayoko munang medyo gamitin yung utak ko sa pag-iisip dahil parang palaging pagod nga dahil sa nararanasan ko ngayon, no? At may nag-comment sa atin dito raw, Mark Derrick Peña, maraming salamat sa iyo, no? Dito raw sa Mount Brihino, maganda raw pumunta dito, malapit-lapit na, kaya doon tayo pupunta para makapagpahinga. Ang oras natin ay 10:26 ng umaga. Huminto muna ako dito sa maraming puno at huminga-hinga. Ayan o. Diba ang daming puno? Sarap huminga-hinga dito. Ayan. So babiyahe lang tayo ng 13 minutes, 6.8 kilometers. Tara na, para tingnan natin kung maganda. Yes, so good! Mount Brihino. Tignan natin kung pwedeng ano dito yung ano lang, yung pang-araw lang tawag doon. Day tour ba tawag doon? At saka kung pwede walk-in. Baka kasi kailangan pa magpa-book pag punta doon kasi biglaan lang yung punta natin. Kung pwede, di okay. Kung hindi, malilipat tayo sa iba. Tanong lang natin, gusto ko lang naman magstay kahit hanggang hapon. Pagdating ng hapon, pag uwi na si Budang, uwi na rin ako. Ang gusto ko na talaga malibang-libang ngayong araw. Alright, sana tayo. Wow! Ganda ng view. Sana tayo. Tanong muna natin. Alright. Well, parking. Dito lang po siya sa baba. Wala po siya sa taas. Kaya, pwede ba yung hanggang hapon lang, mag-isa lang ako? Meron bang ano dyan? Yung tambay-tambay lang, pwede tumambay-tambay? Pwede naman po yun, sir. Kung magtutour po kayo, may mga spot naman po sa taas na pwede nyo pong pagtambayan. Ay, po sa banda. Sa itaas pwede. Magkano kung sakaling tambay-tambay lang? Tour lang po, 100 per head po. 100 lang. Meron ba doon pwedeng ano lang, upuan o ano, mga Pwede naman po maupuan po din. okay. Sige. 100 pesos lang. Yes po. Okay. Ayun, dyan na lang. 100 na lang po. 100 na lang, okay. Ayos, maganda dito May maano ba dyan? May maarke lang makakasama? Kasi mag-isa lang ako Pwede ba yun? Joke lang. Mahirap kasi pag mag-isa lang Saan yung way dito, kuya? Sa taas. Maganda yung view dyan, maganda. Maganda. Okay, thank you Okay, so tingnan natin kung anong meron dito. So nabasa ko lang sa Facebook nung nag-post ako na maganda raw dito. Gusto ko na rin kasi malapit lang nung search ko. 13 minutes mula doon sa pinaghintuan ko kanina. Simula dito. Tayo lang mag-isa. At tambay-tambay lang muna tayo. Gusto ko lang naman na maghapon Pero mamaya pag naisipan natin na mag-extend tayo, kukuha tayo dito ng isang parang cottage. Makapalaban talaga tayo dito. Alright. Kala ko may pwedeng arkilay na kasama. May mga kubo naman na marerent dito. Pero dahil ako lang naman mag-isa, hindi na natin kailangan mag-rent ng kubo. Tambay na lang tayo sa taas. Baka mas malungkot pa tayo pag nag-rent pa tayo ng kubo. Kasi umiga-higa tayo, maglakad-lakad na lang. May mga pwede naman tambayan dito daw Dito sa taas may mga upuan Ano tayo?
Go. Yung mga ginagawa lang ngayon. Kaya medyo may part na maingay. Kailangan natin to. Kesa nasa loob lang tayo ng kwarto at nagmumukbok doon. Kung ano-ano pa yung maisip natin. So gumaala na lang tayo. Puro hagdan din pala dito. Puro hagdan din. Dito, ang sarap oh. Ito yung mga hinahanap kong lugar. Yung maganda yung view makikita mo. Pagdating ko kasi sa pinaka-arko kanina ng tawag dito, ng DRT, wala talaga ako nakitang especially kasi puro bahay talaga pagpasok mo doon. Kailangan pala maghahanap ka talaga ng area na magandang puntahan, magse-search ka talaga. So ayan na. Woo! Pahinga muna tayo konti. Doon pala sa taas mayroon mas masarap pahingahan. Doon na tayo mag-stay. Let's go. Dito, pwede bang umupo? Dito, sarap tumambay. Yeah. Ay tayo, salamat Lord. Na-exercise na naman tayo. Ayos tong napuntahan natin oh. Yung napuntahan natin, pwede ka nasa gitna. Parang ikaw yung nasa gitna ng bulaklak. Diba? Bulaklak sa buhay ay kailangan. Dito tayo sa gitna. Ganda na nakaisip nito, no? Very creative. Tignan nyo. Tapos syempre makikita nyo view dito sa likod ko. Wala akong idea kung ano yung nakikita natin. Siguro, ito sa part na to maraming building. Manila na to eh. Ayan dito. Dito, bahala na kayo kung ano. Ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Siguro naman may mga kantin dito na pwedeng bilan ng pagkain mamaya. So hanap tayo para bago mag-lunch nakakain na tayo at iinom ng gamot. Ang oras natin ay 10:53 ng umaga. Dito muna ako magpapahinga at mag-i-stay. Pahinga lang ako konti mga kapalalig, tapos marami akong ikukwento sa inyo. No, marami akong ichichika. Hinga lang ako. Gusto ko lang pala magpasalamat kay paring Rai kasi tinulungan niya ako mga kapalalig tuwing nararamdaman ko na susumpong yung aking anxiety mga kapalalig. Kasi ngayon na bago-bago pa lang, madalas ko nararamdaman na para akong susumpungin. Napaka-effective nung itinuro niya sa akin na yung proper breathing. Pag nararamdaman mo na yung may counting siya na ganito. 1, 2, 3, 4. Tapos ano yun yung hinga, pag hinga mo may bilang yun ng 1, 2, 3, 4. Tapos stop, bilang ka ulit ng 1, 2, 3, 4. Tapos buga 1, 2, 3, 4 ulit. Kumbaga may bilang siya na 4. Kunyari hinga 1, 2, 3, 4. Stop 1, 2, 3, 4. Buga 1, 2, 3, 4. Stop 1, 2, 3, 4. Hinga, buga, ganun. Talagang nakatulong siya sa akin kasi tuwing naramdaman ko na parang nanlalamig na yung kamay ko, tapos parang nag-worry na ako, yun yung ginagawa ko mga kapanalig. Hinga lang ako. Ginagawa ko siya ng 5 times o 10 times para talagang kumalma. Talagang ganito lang. Last one. So after nyan, yung pakiramdam mo na parang nanlalamig ka na, parang nangangantog ka, unti-unti siyang nagiging normal. Tapos sasabihin mo lang sa sarili mo na okay na ako. Yan, okay na ako. Yan, lalo na ngayon na mag-isa lang ako. Kasi mga kapanalig, di ba bago-bago pa lang to, yung nararamdaman ko dapat hindi ako mag-isa, pero tignan nyo,
yung ginawa ko. Bumiyahe ako mag-isa kasi ayoko magpatalo sa nararamdaman kong to. Ayoko magpatalo sa sakit na to, no? Kasi pag hinayaan ko na maglugmok lang ako sa loob ng kwarto mag-isa, talagang lalo siyang lalala, lalo siyang titindi. Wala akong magagawa pag ganun. So sabi ko sa sarili ko, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, ang dami ko ng pagsubok na nalagpasan. Kaya sabi ko kakayanin ko to. Hindi ako to. Matibay ako mga kapanalig, no. Marami na akong nalagpasan talaga na mas matindi pang pagsubok. Ito isa na namang pagsubok sa akin to na alam ko malalagpasan ko. Kaya malakas ang loob ko ngayon na bumiyahe mag-isa. Kasi yun nga, naramdaman ko sa sarili ko kung paano kontrolin, ganyan. Kasi pag hindi mo kayang kontrolin mga kapanalig, talagang hindi ka pwedeng makapag-drive kahit ng motor kasi baka pwedeng doon ka atakihin. Palakasan talaga ng utak pag meron kong ganito, yung nararamdaman na anxiety. Palakasan talaga. Pwedeng bumabiyahe ka mag-isa, biglang hindi ka na makakahinga, walang tutulong sa iyo na suporta, yung pinakamahirap. Ayun ang iniisip ko bago ko bumiyahe. Pero sabi ko, paano na ako pag nagpatalo ko sa nararamdaman ko? Isa kong yung aking pinakahanap buhay ay content ay bumiyahe, gumala ng gumala, at hindi naman palagi na pwede na palagi akong may kasama. 'Di ba? Halos lagi lang ako mag-isa na bumiyahe, halos lagi lang ako mag-isa na talagang gumagala kahit saan. So hindi pwedeng magpatalo ko. Kailangan gawan ko 'to ng paraan. Kung natatakot man ako, kailangan i-push ko. Kasi daming nagbibigay sa akin ng payo na walang ang kakampi mo diyan ay sarili mo lang. Kailangan labanan mo. Pag naramdaman mo yan mga kapanalig, talagang sobrang ang hirap. Mas masarap pang ang iiyak Nung nakaraan naiyak ako kay Dang mga kapanalig. Tsaka kay paring Ray nung tumawag siya sa akin kasi ang hirap talaga ng nararanasan ng anxiety. Hindi mo mapaliwanag na parang lagi kang takot, na parang lagi kang merong kinakatakutan, no? May konting maramdaman ka lang nahilo, parang ayun na naman, parang susumpong na naman. Tapos masyado ka nang sensitive sa mga bagay na nakikita mo, nababasa mo. Masyado ka nang, kahit nga naririnig mo lang mga kapanalig, kunyari sa TV may marinig ka lang na something na hindi gusto ng pandinig mo, parang nagtitrigger yun pag ganun pala nag-uumpisa mga kapanalig. Tapos parang minsan wala kang gana kumain, ganyan. Ang kagandahan lang sa akin mga kapanalig, hindi ko talaga winawala yung pagkain. Ang kagandahan din sa akin, nakakatulog naman ako ng maayos. Sobra pa nga sa 7 hours mga kapanalig. Natutulog na ako agad ng alas 8. Alam mo kung bakit gumagawa ako agad ng antok o tulog para hindi na mag-trigger yung anxiety ko. Kasi ang naramdaman ko, pag nakatulog na ako, wala na siyang puwang para maramdaman ko yung kasi tulog na ako Wala na ako mararamdaman. So yun, nakakatulog naman ako ng mahimbing, nagigising ako ng maayos. Tapos pag may mga napapanood lang ako, may mga nababasa ako, tas yung mga bagay na magpapabalik ng mga nararanasan ko, yung mga bagay na yung magpaparemind sa akin kung paano nangyari ito sa akin, yun doon bumabalik mga kapanalig, nagiging balisa, manlalamig na naman yung kamay mo. Tapos hindi mo na alam yung gagawin mo. Pag pag nagpakain ka, hindi, wala ka talagang magagawa. Gusto mo na lang magkulong, gusto mo na lang na palagi ka may kasama. Hindi naman din pwede yun na si Dang laging nandun sa tabi ko dahil may trabaho yun. Ayoko naman obligayin si Dang na palagi nasa tabi ko at sisirain ko yung trabaho niya dahil sa nararamdaman ko ngayon. So bilang isang lalaki o bilang isang na pinatatag na ng panahon, kailangan ko malagpasan kung ano man yung problema ko ngayon sa abot ng makakaya ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, kung sino yung mga nakakaintindi. Medyo nasasaktan lang ako sa part na yung ibang tao mga kapanalig, parang binabaliwala lang nila yung nararamdaman ng ibang tao about sa anxiety, kasi pinagtatawanan lang nila na parang anxiety hindi naman, parang ano ba pakiramdam niyan, parang hindi naman bagay sa akin yung mga ganyan anxiety. Hindi nila nararamdaman, pero once na naramdaman mo yan, doon mo mararanasan na hindi pala biro yung mga taong nakakaranas ng anxiety. Kasi hindi biro, may mga oras na talagang bigla ka na lang atakihin, mabalisa ka. Kumbaga, yung dating normal na buhay mo, sobrang mababago talaga mga kapanalig. Sobrang mababago ng anxiety. Yung normal na ginagawa mo dati araw-araw, laging may pipigil sa iyo. Napaka big deal na ng mga bagay na makikita mo sa paligid, napaka big deal na ng mga mangyayari sa paligid, magiging depende na sa mood mo
o yung mga bagay na nangyayari araw-araw, doon na nakadepende yung mood mo. I mean, pag hindi mo naranasan. Yun lang, kasi talagang mahirap mahirap makipag-usap mga kapanalig sa mga taong hindi pa nakakaranas ng anxiety. Kasi hindi rin nila alam kung ano yung magiging payo sa'yo. At isa pa yun sa magiging trigger para lalo kang sumpungin. Kasi parang gusto mong maintindihan kanila, pero hindi ka nila maiintindihan talaga mga kapanalig. Kumbaga minsan nakikinig lang sila, pero ang utak nila, pero paano ba yun? Totoo ba yun? Parang hindi ko naman mararanasan yung mga ganyang bagay. Ganun lang yung tumatakbo sa utak nila. Pero wag naman sana maranasan ng lahat ng tao itong naramdaman ko. At ako yung buhay na testigo mga kapanalig kung paano ba talaga kahirap itong anxiety. Ako yung buhay na testigo na hindi pala biro ang pinagdadaanan namin. Sobrang tindi, kailangan namin ng kausap. Hindi kami pwede yung lagi na lang na kaming tahimik o tulala kasi mas doon lumalala yung aming nararamdaman, mas doon lumalala yung mga iniisip namin. Kumbaga na halo-halo pag nakastay lang kami sa isang lugar, hindi mo na talaga siya mapipigilan. Kaya dapat sa mga taong hindi nakakaramdam ng anxiety, depression o anuman, wag sana natin baliwalain yung mga taong nasa paligid natin kasi may mga taong nabubuhay din sa na hindi nyo katulad na nagiging normal, na masaya ang buhay nyo, na hindi kayo nakakaranas ng problema o depresyon. Kailangan maging sensitive rin kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo, sa mga taong may mga ganitong problema. Kasi sobrang hirap mga kapanalig. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Para kang nasa loob ng kahon na gusto mong kumawala, pero may pumipigil sa'yo na takot na hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin, na gusto mong maging normal. Yun. Nagiging lang sa akin na maging lang tayo, maging intindihin rin natin yung mga taong nasa paligid natin. Kung hindi natin nararamdaman, na lang tayo ba? Makibagay na lang tayo, 'di ba? Tayo kung ano yung nararamdaman kasi may mga times na tayo pa yung magiging dahilan ng problema nila o para sumumpong yung anxiety nila, 'di ba? So, kumbaga, dapat rin tayo, marunong tayong makiramdam, marunong tayong makinig sa mga problema nila kahit hindi natin nararamdaman kasi nakakabawas talaga yun ng ng problema ng isang tao pag merong nakikinig sa kanila. Nakakabawas yun ng nararamdaman kasi lumuluwag. Yun lang ang mga payo ko sa mga taong katulad ko na matagal nang may ganyang nararamdaman katulad ko. Ako, bago-bago pa lang to mga kapanalig, pero unti-unti ko na napapag-aralan kung paano pigilan. Pero pag talagang napipil mo na sobrang hirap, talagang hirap talaga eh. Yung utak talagang tatakbo sa'yo kasi pag hindi mo tuloy-tuloy na eh. Ayoko na ulit maranasan. Kaya talagang pinipigil ko. Ang payo ko lang mga kapanalig, yung inhale, exhale, pag-aralan nyo po yung tinuro sa akin ni Paring Ray. Naiyak pa nga ako nung kausap ko si Paring Ray sa cellphone kasi ang sarap ng may kausap na nakakaintindi sa iyo mga kapanalig. Ang sarap ng may kausap na mapapayuhan ka kung ano yung magagawin. Kumbaga lumiliwanag yung utak mo, yung saloobin mo lumuluwag. Yung lahat ng nararamdaman mo parang lumalabas, mga ganon. Napakasarap sa pakiramdam mga kapanalig. Kaya maraming salamat kay Paring Ray na nanonood diyan. Yun, napayo ko lang, labanan nyo mga kapanalig, kung yung takot na nararamdaman nyo, kung takot kayong lumabas kayo. Tapos pag nararamdaman nyo na atakihin na kayo, inhale, exhale lang. Yun lang, yung gano'n. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inhale. Tapos ibuga mo ng lahat ng hangin lahat ng hangin, tapos buga ulit. Tapos sabihin mo lang sa sarili mo, okay, kaya ko to. Yun lang. Tapos lagi mo kausapin yung sarili mo na ang dami pang taong may problema. Hindi lang ako yung nakakaranas ng ganitong kabigat na problema. 'Di ba? Katulad ko, blessed ako mga kapanalig. Yun lang iniisip ko, hindi naman sa sabi rin sa akin ni Paring Ray, lumapit ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Yung puso mo, mo sa Diyos, ibigay mo sa Kanya lahat yung buhay mo para mas gumanda yung pakiramdam mo. Kinikilabutan ako. Kaya sabi ko nga, gusto ko maramdaman yung presensya ng Diyos lalo na sa nararamdaman ko ngayon. Talagang mga kapanalig,
maiisip mo lang ang Diyos pag meron ka na nararamdaman talaga na kailangan mo na talaga. Kaya sana wag tayong ganun kasi naranasan ko na yan na kung kailan kailangan tsaka tayo tatawag at hihingi ng guidance tsaka pasalamat. No, ako unti-unti ko nang nilalapit sa kay Lord. Plano ko nang every Sunday magsimba. Araw-araw na rin ako nagdadasal mga kapanalig nang humihingi ng tawad sa mga pagkukulang ko. Ganyan ang gawin nyo. Ilapit nyo ang ano nyo kay Lord mga kapanalig. Tapos magpasalamat ka sa mga bagay na ibinigay niya sa iyo kahit sa mga maliliit na bagay. Katulad ko dahil sa pagbablog, 'di ba? Nakakagala ako, nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko, na kumikita ako, napaka-bless ko, 'di ba? May bahay ako, may bago akong motor. Yung ibang tao nga, mas matindi pa yung problema sa akin na walang matiran, na walang makain, bago kumita ng ganitong halaga, hindi nila alam kung paano, 'di ba? Yung halagang 100 sa ibang tao, napakahirap nilang kitain 'yan. Magbabanat pa talaga sila ng buto kung ano-ano pang gagawin nilang paghihirap para mabigyan sila ng ganyang kita, 'di ba? Kumbaga magiging positibo tayo palagi sa iniisip natin para mas maging maganda yung pananaw natin sa buhay, mga kapanalig. Kasi pag puro negatibo yung ating iniisip, nako, doon tayo lulubog. Magpasalamat tayo sa mga small things na nagiging blessing natin. Kasi minsan, nagiging ano natin, ang nagiging punterya natin mga kapanalig ng anxiety ay yung problema eh. Kasi yung iniisip natin, yung puro problema lang. Hindi tayo sa bright side eh. Puro ilulubog ko ng problema mga kapanalig eh. Ilulubog ka talaga niya. Hindi ka makakaisip ng mga magagandang bagay pag nagpatalo ka. Lumabas ka, ganun lang. Yun nga, sabi ko pag nakaramdam ka ng ganun, hinga. Tapos isipin mo okay ka na, ganyan. Ganun lang. Kung kunyari natatakot kang pumunta sa ganitong lugar, pumunta ka. Kung hindi mo pa talaga kaya, kailangan may kasama ka talaga mga kapanalig. Kung hindi pa ganun talaga katindi yung pangontrol mo sa sarili mo, kung meron kang anxiety, wag, kasi sobrang hirap talaga kontrolin mga kapanalig. Depende rin yan sa kakayahan mo. Kasi pag doon ka inatake, matindi talaga. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung sino yung tatawagin mo, hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo. Ganon ang pakiramdam. So, kailangan matutunan natin yan. So, yun na tayo sa lumaban, tumawag tayo sa Diyos, ang number 1. Ayan, wag natin i-ano yung sarili natin. Wag natin i-down na meron tayong ganitong sakit, na may anxiety tayo, na hindi nakakababa sa isang tao mga kapanalig, na nagsasabi tayo ng problema sa isang ng problema at iiyak natin. Hindi nakakabawas sa paglalaki yan, hindi nakakabawas sa sa pagkatao mo. Yun ang natutunan ko. Kung kailangan mo umiyak ka. Kasi ang pag-iyak mga kapanalig ay isang magandang bagay para mailabas mo yung mga nararamdaman mo, mailabas mo yung nasa loobin mo, mababawasan yung mga dinadala mo. Katulad nito, tuloy-tuloy yung kwento ko sa inyo, 'di ba? Kasi yung nararamdaman ko, ayun yung kusang yung nararamdaman ko sa pagkatao ko, yung utak ko, kung ano yung iniisip, kung ano yung nararamdaman ng katawan ko, ayun yung gustong sabihin. Kaya itong kinikwento ko sa inyo, totoo ito mga kapanalig, ha? Sa mga taong hindi pa nakakaranas ng ganitong katulad ng nararanasan namin, huwag niyo pong pagtawanan o huwag niyo pong parang isipin na parang baliw o parang kalokohan lang yung anxiety na yan. At sa mga nakakaranas naman ng katulad ko, kaya natin to, labanan natin to. Ganun lang, isipin lang natin yung mga magagandang bagay. Katulad ko, ako iniisip ko, sabi ko ilang beses na ako binuhay ni Lord, na aksidente ako sa motor, sabi ko ganun, na ospital ako, 'di ba? Nasugod ako sa ospital ng ilang, pero buhay pa rin ako. Marami akong bagay na naisip ngayon na hindi niya ako hinayaang masira bilang vlogger, hindi niya ako hinayaang matumba basta-basta ng ganun na lang. Tapos ngayon pa ba ako susuko na nandito na ako sa part ng gusto ko, tapos anxiety lang bang magpapaano sa buhay ko, baga magpapabago sa takbo ng buhay ko? Anxiety lang ba yung magpapabago sa mga pangarap na gusto kong gawin? Siya ba yung pipigil sa akin? 'Di ba? Yun ang iniisip ko eh. Kaya gumagana ang pakiramdam ko na nagkukwento ko sa inyo. Labanan natin 'to. At maraming salamat sa pakikinig. Gusto ko lang talagang pumunta sa ganitong lugar
Dahil ito, nature, isa pang nature ang sa gamot. Basta pag nasa nature kayo, tanggalin nyo muna lahat ng problema, tanggalin mo muna yung mga iniisip mo, focus ka muna sa nature, focus ka muna sa ganda ng kalikasan, yan. Unti-unti, dapat kasi ito pa, ang payo ko lang, i-divert mo yung isip mo sa ibang bagay. Yun nga, tulad na sabi ko, huwag ka magpo-focus dun sa puro na lang negatibo. Maging positibo ka. Kunyari may ginagawa ka, magwalis ka ng bahay, huwag mo hayaan. Pag nakakaramdaman ka ng panghihina, hinga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, ganyan, no? Tapos balik, okay na ako, sige, galaw ulit. Unti-unti mo mararamdaman na maging okay ka na eh. Nakokontrol mo na, kumbaga, unti-unti nang nasasanay yung katawan mo. Unti-unti nang tinatanggap ng katawan mo na may ganun ka. So, hindi siya as in nawawala talaga mga kapanalig. Nandiyan pa rin yan. Pero mahalaga, kaya mo na siyang kontrolin. Hindi ko na basta-basta atakihin kahit nasan man lugar. So, hindi ka na matatakot o mangangamba. Kaya ako sinusubukan ko katulad nito, mag-isa ako ngayon, di ba? Sinusubukan ko Kailangan ko sanayin. Ayokong dumepende sa ibang tao kung ano ba yung kalagayan ko. May mga ginagawa rin yung mga yan May mga katulad nila utol sa may mga kanya-kanyang vlog yan. Hindi nila ako pwedeng palagi samahan sa bahay. So hindi nila ako palaging pwedeng samahan sa mga trip ko, di ba? So, ayun yung isa sa mga sa akin. Isipin lang natin na malakas tayo, na matapang tayo. Kasi pag inisip natin na mahina tayo, wala. Unti-unti tayong parang unti-unti tayong kakainin niyan, pababa, palubog, no? Ang sarap magkwento. Biro mo aabot tayo sa 20 minutes na puro kwentuhan about sa nararamdaman ko. Ito, lang for awareness lang, no, sa lahat. Ang daming maraming salamat din pala sa mga nagko-comment. Hindi ko binabasa halos lahat ng comment. Kasi parang nagti-trigger yung yung anxiety ko lalo pag nagbabasa ako ng comment. Kasi pag nagbabasa ako ng nahihilo ko. So pag nahihilo ko, parang iniisip ko, ayun na naman yung ayan na naman, anxiety na naman to. Parang ganun. So hindi ako ganong nagbabasa. Gusto ko nga wag na mag-Facebook 'Di ba? Kung di bumalik yung Facebook ko, sa Messenger ko, okay lang. Masaya ako kasi makapagpahinga ako Hindi na ako ganong nagbabasa ng mga comment. Ano lang. So, ang oras natin ay 11:19 mga kapanalig. Maghahanap lang ako mamaya ng mga kainan dito. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. At I love you all. Maraming salamat sa inyo, ha? Mama chup-chup. Maraming salamat sa mga nag-comment sa YouTube at saka sa Facebook. Thank you. I love you, mama. Sama okay sa vlog, okay lang? Kasama kami ni King Gorn. Okay. Okay, mga kapanalig, may nakakilala na sa atin dito sa sa DRT pa tayo nagkita. Anong pangalan mo, boss? King One mo to. Yung kasama mo si King Corn? Kasama ko sila King Gorn, sila Doc TV, sila Robert. Okay. Taga-Tansa ka rin? Adel pa. Sa Adel pa? Ay, sa dito pa tayo nagkita. Anong meron? Ba't kayo napadayo dito? Pasyon lang, muna, banding. Banding muna. Relaxing. Di puro trabaho. Tama. Relax muna. Ganun din ako. Relax lang. Enjoy kayo. So mga kating ko pa namin. Ako lang mag-isa. Gano'n ako. Maraming iniisip. Gusto ko lang nature. Shoutout nga pala kayo, Slowy TV. Alright. Shoutout din. Team Idol Vlog. Shoutout sa inyo. Yung kasama mo, ba shoutout? Sige. Alright. Enjoy Alright. Nakakita si Slowy. Akala niyo may kasama ako, solo lang ako. Minsan, masarap din kasi yung solo ka lang. Hindi naman sa lalo na sa biyahe. Pag meron kang masarap, maraming kasama. Pero pag may mga intindihin ka rin na kasama minsan minsan mapupurnado yung lakad mo. Hindi naman palagi. Siyempre palagi masarap din may kasama kang masasayang tao. Pero may mga times na kailangan mo rin na mapag-isa para sa sarili mo. Alam ko naman na kukuha niyo yung punto ko. May nag-comment ulit dito na pupuntahan. Nagustuhan ko siya kasi meron daw simbahan na maganda. Sabi niya, Galilee Home, DRT, punta ka dyan, Louie. Maganda yung simbahan sa loob mismo, walang bayad ng pagpasok. So sabi ko nga sa inyo, target ko, makahanap tayo ng simbahan na pwedeng pasukan. Ayun yung puntahan natin. Tingnan ko kung gaano kalayo sa mapa. Gusto ko rin
Walang halong biro mga kapanalig. Gusto ko rin bumili ng rosaryo na paragi kong dala. Yun talagang kailangan. Rosary para mapil mong safe ka. Dati nakokornihan ako eh. Pero ngayong may nararamdaman akong katulad na ganito, parang gusto ko talaga ibigay lahat sa Diyos eh. Napakaluwag luwag sa pakiramdam. Ang gaang. Hindi ka na mangangamba, parang ganun. Thank you Lord. Thank you Lord. So yung Galilee Homes, kung saan yung simbahan sa loob, ay 17 minutes ang biyahe simula dito. So puntahan natin siya mamaya. Siya nga pala, sa lahat ng gustong pumunta dito mga kapanalig, sa Mount Brihino, i-type nyo lang sa Google Map o sa Waze, Mount Brihino, DRT, Bulacan. Dadali na kayo dito nun. Napakaganda ng lugar, may relax kayo. May mga kubo na pwedeng arkilahin. May mga ano din. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan ay may mga bahay na pwede kayo mag-overnight. Sobrang ganda. At i-search nyo na lang sa Facebook kung marami kayong tanong. Kasi marami pa akong gagawin dito. Ano nyo na lang, kontakin nyo na lang sila pag may mga gusto kayong katanungan ha. Time check. 11:48 na, malapit na mag-lunch. Hindi na pala ako magpapaabot ng hapon dito dahil may target nga tayong puntahan na malapit lang. Na merong simbahan. So bago tayo pumunta doon, maglakad-lakad muna tayo kasi sayang naman yung binayad nating 100 pesos per head. No? Para malibot lang natin. Lakad-lakad lang tayo. Kanina kasing umaga hindi ako nakapag-walking. Ang iniisip ko kasi masama pa yung pakiramdam ko. So ngayon tayo maglalakad-lakad. May swimming pool din pala dito. Nandun. Ganda. Inaano pa tong lugar eh. Inaayos mga kapanalig, no? Ayan, pagdating nyo dito, dinedevelop pa siya. Di na tayo pumunta sa mismong tuktok. Kayo na bahala mag-explore dyan pag pumunta kayo dito. Para ma-curious kayo kung ano ba itsura dyan. Okay, lakad-lakad muna tayo pababa. Dito ang ganda oh. Ang dami pang na pwedeng pasyalan. Parang dito pwedeng maglatag ng tent. Sarap sa ang sarap sa mata. Siguro na rin tayo. Alis na rin tayo dito. At hanap na lang tayo ng makakainan sa labas ng mga kapanalig. Para marami pa tayong mapuntahan. Hindi lang dito, hindi lang doon sa may simbahan. Baka may mga mag-suggest pa na iba na kasi magandang pumunta dito. Habang lalo mong nilalabanan mga kapanalig yung ganitong karamdaman, mas napipil mo na mas lalo kang tumatapang. Kasi parang gumaganda yung pakiramdam mo. Nararamdaman mo na unti-unti mo na siyang na-overcome. Ay, may mga pa dito. Ang tawag dito, kinakain to eh. Ayan ang tawag dito, berry. Sarap. Ito na naman ako. Ano lang tayo konti. Ayan ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na naman tawag dito. Kung ano-ano na naman pinipitas ko. Sarap. Dahil kila Utol, ang dami ko nalalaman na mga puno, halaman na pwedeng kainin yung bunga. Ang target naman natin dito yung ganda ng tanawin eh. So para makatulong sa ating paggaling. At okay naman, maganda yung napuntahan natin. Kaya sa iba na gusto ng nature na pupunta dito sa DRT, puntahan nyo, subukan nyo dito. Hindi naman ako nabigo. May konting may konting pagod nga lang dahil sa mga hagdan-hagdan. Okay din yun. Kilos tayo. Punta muna tayo sa simbahan.
isang target natin na napaka-importante na mapuntahan natin. Let's go! Ganda ng pakiramdam ko. Sarap dito, punta kayo. Ganda ng view. Iba talaga nature pag may mga ganito kang problema. Kasi syempre yung tawag sa Diyos, sobrang sarap sa pakiramdam. Promise, mula sa puso ko to, yung sinasabi ko sa inyo. Thank you. Okay. Tayo mapindot. Ayun. Punta na tayo ng ano, Galilee Homes. 16 minutes lang naman ang biyahe. Salamat Lord, napakaganda ng pakiramdam ko ngayon. Medyo masakit lang yung aking ulo dahil sa sipon, sinisipon tayo. Pero syempre normal yun bilang may sipon. Pero kung wala akong sipon, walang sakit yung ulo ko. Talagang pure na sobrang sarap sa pakiramdam na napakagaan na. Pero pag naalis tong ano ko, ayun, mamaya malamang okay na pakiramdam ko. Tara, 16 minutes. Okay. Ang oras natin ay 12:06 na tanghali. Hanap muna tayo ng mga kainan. Hinga muna tayo dito, hinga. Yung itinuro sa atin bago tayo bumiyahe ulit para maganda ang ano. Okay. Sabayan nyo ako ha. 1, 2, 3. Last one. Yan, pero mas maganda to kung gagawin nyo yung relax na relax yung buo yung katawan. Kasi ako yung paa ko nakapigil eh. Kasi itong daan pababa, hindi tayo nakapreno. Mas maganda to pag relax yung buo mong katawan, tapos hinga ka lang. Makakaramdam ka ng napakaganda. Okay, let's go. Grabe, totoo lang ha. Feeling ko ngayon ang tapang-tapang ko na para harapin tong ganito. Nakabiyahe ako mag-isa, nakaakyat ako mag-isa doon. Diba? Ayos. Nasa sayo talaga. Sarili mo lang ang ano mo dyan. Ang kakampi mo, ang makakagamot niyan. Mas maganda tong pupuntahan natin kasi merong ano, simbahan. No? Tapos nag-search ako kanina sa Google, yung merong mabibilan na rosary. Tinuro ako sa part ng Valenzuela pa. No, titingin tayo mamaya kung makakadaan ako, bibili tayo ng rosary doon. Tapos ipapabless natin pag napunta tayo sa mga simbahan. Kaliwa na tayo dito. Dito sa DRT mga kapanalig, ang asa ano experience ko no bilang nagta-travel, na ano ko dito parang magpunta ng Sagada. Napakaganda ng view, yung pagpunta sa Sagada, pero pagpunta mo sa mismong lugar, parang eto na ba 'yun? Kasi makikita mo doon, mga bahay, wala kang makikita as in magandang view. Bahay lang, tapos mga palengke, ganyan, mga tutuluyan nyo. Yun lang makikita nyo sa Sagada. Kailangan nyo munang pumunta sa ano talaga, yung mga liblib na lugar. Katulad nito. Eto, dito diretso to, puro bahay eh. Kailangan pumunta muna kayo sa mga liblib para makita nyo yung mga magagandang area. Ganito rin dito sa DRT. Mag-search kayo. Kanyari, saan ba dito yung ano, yung kuweba? O dadaling kayo sa kuweba. Pag nakarating kayo, doon yung makikita ang ganda ng DRT. Ganon din yung karanasan ko sa ano, sa Sagada. Nung mismo nandun na ako.
Makikita mo lang siya pag nandun ka na sa mga area ng tourist spot. Okay. Ay, nalaglag. Lugaw na lang muna tayo. Tingin muna tayo dito. Ano ba meron? Ito wala may ano? Ay, ito na lang pala. Ano tong anto? Adobo po. Adobo, sige, sa kakanin. Kinain ko dilayas ka na. Ha? Dilayas ka. Hindi mo na kinain. Ay, hindi ka na nakupo. Yung lalaki, baka ano. Medyo ano tayo, medyo inatake tayo ngayon mga kabanalig pag ano natin. Ang sarap sana ng pagkain nila. Kaso nga lang medyo... Ay, na pwede, ha? Opo. Patay na lang yan. Ano po, okay lang po. Medyo meron po kasi akong pinagdadaanan na society. Kaya nag-rides ako para maano ko sa tour. Namasyal ako para maano yung isip ko sa iba. Opo. Eh kanina pagkaupo ko, parang bigla akong parang atakihin na naman ako. Kaya humihinga po ako ng malalim. Opo, ganyan po yung ginagawa ko. Parang lagi mo makikipagkwentuhan na. opo. Para ako nilalamig na ewan pag ano. Uy, Itan! May ganun po, may ano siya. Opo. Hindi ka may hihintay. Hindi naman po. O kumbaga natututunan ko na siyang kontrolin pag kasi minsan yan, ano yung ginagawa mo na? vlogger po kasi ako eh. Vlog po ako. Louie TV yung ano ko sa YouTube. Dahil mga kapanalig, muntik na naman tayong ano kanina. Pero natutunan natin. Hinga lang. Maraming salamat kay Paring Nagid doon sa turo niya. Muntik na naman ako. Nakabasa na naman kasi ako doon sa Facebook na dapat hindi ka mag-isa, dapat may kasama ka. Pero hindi, ayoko nga ng ganun eh, na mayroon ako kasama. Gusto ko matutunan ko sa sarili ko na bumiyaya ako mag-isa kahit may ganito para masanay, no. Ayoko dumepende sa ibang tao na ano eh, na may kasama ako na ganun. Okay na ako. Maganda yung ano, yung maganda na yung paghinga ko. My goodness. Maganda na siya. Hindi na katulad kanina. Inom tayong gamot. Opo, maraming pupunta. First time ko dito eh. Ano yung mga natakya po ba yun? Yung mga namamasyal po. Mga vlogger ako. Nandito si ano. Opo. Taga Nabotas kasi ako, tapos gusto kong malibang. Pag nasa bahay lang ako, mahirap eh. Kailangan na mamasyal-masyal ka para overcome. Ay, maraming salamat kay Rai. Ano, napaka-effective. Sa ano po, nakikita-kita ko. Taga ano sila? Opo. Tatakya po. Sa YouTube. Opo. Ano gagawin ko sa Subscribe po ko para mapanood yung... sige. Ano mo dito sa YouTube? Buti may nakausap tayo ngayon na ano yung ano ko. Para makita kita. Salamat po. Ito po. Kasi nakikisa ka, dapat may kasama ka pa. Ayoko po kasi ano eh. Pag ano, subscribe na lang po kayo. Kailangan pa ata nang bubila ka pula po kayo. Ay, wala. Gusto ko po kasi nga yung kayanin ko sa sarili ko mag-isa lang ako. Para bilang siyempre vlogger, kailangan biyahe ko mag-isa pala. Hindi ka palaging may kasama na ano. Oo. Maganda rin ba? Ano ba ang kuha ng vlogger? Manood ka na kasi. Ako namamasyal-masyal. Masyal. Tapos ibibideo mo yung... Kaya rin ba yung ganyan? Opo, kumikita din. Tama na kami. Nakakatog pa ako. Napaka-effective talaga nung hinga.
proper breathing. Salamat ulit kay Ray. Marami. Kung hindi ko natutunan yon, wala na. Yari na ako. Huwag ka lang magpapanik pag may ganon. Patulad yan, may mga tanong tayo. Excuse me, saan papunta dito yung simbahan? Simbahan? Simbahan. Oo, ng Galilee ba yun? Ay, hindi nyo alam? Ayun lang. Ay, hindi nyo, ako kasi alam ko eh. Hindi nyo alam? Ano ba yan? Taga saan ba kayo? Nakikichismis lang ako. Ah, hello. Ang ganda ng kulay ni ate, oh. Red na red, oh. Hindi nila alam, ako alam ko. Ay, goodness. Ano na tayo? Daan lang tayo sa simbahan. Tapos, ano na lang tayo uwi. Bibili tayo ng rosary. Oh, ito nga, Galilee, oh. Kaso sarado yung simbahan. Dito na lang ako magdadasal. Ah, may sculpta dito. Sa experience ko, lalo na kanina mga kapanalig, kahit may ibang tao, huwag kayong mahihiya na magsabi kung anong nararamdaman nyo. Okay lang sabihin mo na may problema ka, nagkaroon ka ng malalim na iniisip, nag-anxiety ka. Sabihin mo para meron kang makakausap. Katulad kanina, ang laking bagay, meron tayong nakausap si nanay. At sabi niya, sige hinga ka, ganyan. Okay naman. Ayun yung isa sa muntik-muntikan na talaga. Yung muntik-muntikan doon na talaga sa nararamdaman kong hindi na naman ako makahinga. Tapos tataranta. Hoy, palabas na tayo ng Arco DRT. Doon gumanda yung pakiramdam ko, mga kapanalig eh. Saglit. Nung narinig ko sinabi ni nanay na ang gwapo-gwapo mo, sabi niya ganun, ang gwapo-gwapo mo, may nervyos ka. Doon naman yung ko na, oo nga no. Biglang gumanda yung ko, gumanda yung mood. What's up? Grabe usok. Grabe lubak dito. Buti na lang naka-ATV tayo. Ayos na ayos sa lubak. Oh yeah! Nandito na tayo sa Plaridel Bypass, mga kapanalig, no? Alright, tuloy-tuloy na to. Parish, nabilihan ng Magtanong tayo. Ay, parang walang Hello po. Ate, may bilihan ba dito ng rosary? Tuwing linggo lang? Sige po, salamat ha. Okay, so bigo tayo makabili ng rosary. Sa ibang araw na lang siguro. Sama natin si Dang. Dito na tayo. Salamat Lord, nakauwi ako.